Sorry. So, naputol ulit, no? So, kwento ko lang yun sa tita ko nung nasa India na medyo nagkaipitan na sa pera. And syempre, nasanay na ng ilang ano nila na okay sila eh. Tapos, syempre, matatanda na. Hindi na masyadong makilos. Diyan si paring Ogie naman. Medyo senyorito rin nga yun. And, pero eventually nakapag-work sa sa US ng ano. Kaya ayun, naabutan din ni Trump na ayaw ng ano, so umuwi na rin. So, pero wala na, namatay na yung si Tita Nita. Sumunod lang halos kay Tita Lina yun. So, after ng pagkamatay ng Tita Lina, isa o dalawang buwan lang namatay si Tita Lina, Nita. Which is kami ni Paning Ogie rin ngayong naghirap ano dun sa hospital. Kami rin yun, parang magkapatid din kami. Ayan, ako si Ate May. Pero kami usually ni Paring Ogie makapagal. Yan, na nagpuyat doon sa hospital since sa US din dinala, which is naging school din ni Paring Ogie. Medyo kabisado niya lugar. Ganun. Sa mga ibang doctors dyan kilala niya. Kasi ano yun eh, at least na nag-medtech yan eh. Nag-doctors pa din dapat, pero parang gusto lang niya mag-medtech. But anyway, so dinala sa hospital yun si Tita Nita. Talagang parang pamilya na rin namin kasi yun na yung tuloy ni Tita Lina. Sa dalawang gabi na nagpupuyat kami doon. Na doon din ako na talagang anti-vaccine ako eh. Unvaccinated. Kasi di ko namalayan, pumapasok kami ng hospital. Minsan binababa ko kasi yung mask ko eh. Hamat talagang si Paring Ogie. Mas sarado talaga. So ako, talagang either matgas ang ulo ko or hindi ko lang namalayan na hindi ko pala na ano pa yung mask ko, nakababa pa. And then one time, napansin ako ng isang nurse. Sabi ng nurse doon, sumisigaw na pala 2-3 beses ko na na-realize na ako pala yung sinasabihan na itaas yung mask ko. Tapos natawa na si Paring Ogie. So yan tuloy-tuloy. Nasa counter ka. Well, sabi, yun nga, ina-attend namin. Sabi namin, then, buhay pa. So kaming dalawa ni Paring Ogie, yung non-presence nandun nung namatay si Tita Nita. So yung lockdown na yun, experience namin, talagang hindi naging maganda sa amin. And in my part nga, lalo na galing ako Accenture noon. Tapos, pinipressure din ako kasi parang nasusulan na itong mga ano rin. Tapos, galing ako injury. Hindi naman injury talaga, minor lang. Yung likod ko, hindi ko maano masyado. Hirap ako gumalaw. Binigyan ako ng 2 linggong pahinga, pinapabalik ako. Tapos, hindi ko alam kung nag-exceed ba ako, pero nakabalik ako. Tapos, nag-absent ako 1 or 2. Tapos, kasi hindi ko talaga kaya eh. Kasi maski somehow gumaling ka, dyan magbabiyahe ka. Somewhere along the road, yung ano ka ng humps, hindi naman yung motor mo. Motor lang ako eh. Na parang Camry yan, hindi maramdaman yung or mga gandang high-end sasakyan na hindi mo maramdaman yung mga lubak or humps. Pag motor, talagang maramdaman mo, yun nga, may iniinda ka sa likod. So, hindi ka nakakapag fully recover talaga. And then, wala namang work from home noon. Talagang, kasi